Meron pa rin question kung nasunod ba yung tamang proseso sa pagsisilbi ng isang international arrest warrant. Dahil sinasabi ni Senate President Cayetano, dapat may kaakibat na locally issued arrest warrant, court order, at dapat ipinagbigay alam muna sa kanya at sa Senado with proper coordination. na meron silang isisilbing warrant. Are those two conditions required, Dean Mel? Hindi required yan, Tony. Bakit? Explain natin mabuti. Sige po. Kasi ito larangan ng international law. Sa international law, tinatanggap yung crime against humanity. Actually, ang crime against humanity pwedeng litisin kahit sa anumang bansa kung saan mahuli yung suspect. No? So, sa ating konstitusyon nakalagay, the Philippines accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Okay. So therefore, yung crime against humanity, tinatanggap na natin yon as part of our law of the land. Ngayon, in 2009, si Senate President Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, gumawa ng batas para maging tulay doon sa crime against humanity. Ito yung Republic Act 9851. Ang sabi nila doon na sa Section 17, kung meron ng isang international tribunal na nag-iimbestiga o nagliliti sa isang taong pinaratanganan ng crime against humanity, pwede nang pahintulutan ng gobyerno na ipatuloy na lang yon at kung kinakailangan, i-transmit sa kanila yung physical pagkatao ng suspect. Yeah. So therefore, may tulay tayo. May tulay, yun yung Republic Act 98, Yes. 51. Sa pamamagitan ng tulay na iyon, ina-accept ngayon ng gobyerno ang jurisdiction ng kung sino mang international tribunal na yon. So pag-accept ng recognize ng international tribunal na yon, ina-accept rin natin ang mga proseso nila. Okay. So kaya itong ICC nagkaroon ng warrant of arrest, no? So therefore, acceptin natin yon. Sapagkat nakalagay rin nung nagtumiwalag tayo sa Rome Statute noong March 2019, may Artikulo 127. Ang sinasabi, bagamat ang isang bansa ay humiwalay sa Rome Statute, hindi ito makakatiwalag sa mga responsibilidad nila sa tratadong ito bago sila ay tumiwalag. Ayon sa mga kasong naihain na. So, ang naihain na kaso noon, yung kay Duterte. Opo. So, therefore, nakikita natin sa ICC, ang hangganan nila, March 2019 lang. So, yung mga proseso before that, meron tayong residual obligation na tumulong sa ICC. Yes. Kaya ito na yung warrant of arrest. Yes. So, ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Hindi na kailangan sapagkat nire-recognize na natin yon. So iyon, kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court, redundancy lang yon. Hindi na kailangan yun. Okay, ngayon, so sinagot niyo yung isang punto ni Senator Cayetano. Pangalawang punto niya, bakit hindi mo na pinakita sa amin yung warrant of arrest? Para sana nagkaroon ng proper coordination. Dahil hindi namin nakita yon, hindi namin pwedeng ipasilbi yon kay Senator Bato. Ano sagot niyo? Alam mo ba, kahit nasa ating rules of court, sa pagdadakip ng isang tao, hindi mandandong pakita muna ang warrant of arrest. Sapagkat baka pumiglas baka umalis baka matakot. Diba? So ang sinasabi ng Korte ng ating rules of court, pwede mong dakipin. At saka pagkatapos, dalhin mo sa presinto o sabihan mo ng Miranda rights at pakita mo yung warrant of arrest. So therefore, para hindi chicken and egg to, may pahintulot ang ating rules of court kung sa atin nangyari na after the arrest, pwede mong pakita. So kung tutugma mo yan sa international, itong nangyari dito sa atin, pwede naman talaga. Ganito rin yan, Tony. Okay. Sa ating rules of court, basta't nasa loob ng isang pribadong residensya at mag-i-issue ka ng warrant of arrest, yun, tutok-tok ka muna. Kakatok muna. Okay. Mag-i-issue kami ng isang warrant of arrest. Correct. Kung hindi sila tutugon, pwedeng mag-exert ng force. Reasonable force. Yes. Konti para makuha yung dinadakip. Okay. Maihahambing ba natin ito sa sitwasyon dito?
yung gusali, public place eh. Di ba? Sino ba may-ari niyan? Gobyerno. O kung hindi man may-ari gobyerno, nirerentahan ng gobyerno, ang taong bayan nagbabayad yan. Tsaka tandaan natin, hot pursuit yan. Ibig sabihin, malapit mo nang makuha yung suspect pagdating sa gate ng... Tinakbuhan ka ng- nga eh. Oo. Titigil ka pa. Oo. Napaka-impractical naman yun. Kaya tayo, alam mo ba ang hot pursuit sa Pilipinas? Kahit walang warrant of arrest. Hot Correct. pursuit. Correct. So, ibig sabihin, maring sabihin yun ni Senator Cayetano, pero porket hindi mo ginawa yon, hindi ibig sabihin lumabag ka sa anumang alituntunin. Ito pa tanong ko, Dean Mel, ha? Sige, Tony, ano yun? Meron ka nang ni-raise na valid point. Private residence, isisilbi yung warrant, kakato ka muna. Give notice, di ba, sa may-ari ng bahay na gusto mong pumasok. Pag hindi ka pinayagan, you can use reasonable force. Ito, public building. Meron bang karapatan yung opisyal na may opisina sa public building na yan para sabihin, teritoryo namin to, wala kayong jurisdiction dito, NBI, kasi kami ang merong hawak ng security dito, meron kaming sergeant at arms. Ano po ang sinasabi ng rules of court doon? Magandang punto yan. Magandang punto yan, Tony. Wala namang sinasabing exactly ang rules of court yan. Pero titignan mo ang konteksto nun. Una, naghahanap ka ng isang suspect. Pangalawa, nakita mo na. Pangatlo, patungo sa public place. Kung ikaw ang alagad ng batas, para siguro tanga ka na kung hindi mo hahabulin yon, di ba? At pang-apat, kahit na pumasok doon, dapat alam ng mga gwardiya doon na ang sitwasyon, hindi naman black and white eh. Dapat merong leeway ng konti para mahuli mo ang dapat hulihin. Diba? Hindi lahat ng intrusion mali. Kung may reasonable ground ka, lalo na hot pursuit, pwedeng payagan yun. Pwede. Ngayon, nasabi ng Senate President, ako ang magsasabi ko anong pwede o hinding gawin ng mga otoridad. Parang ngayon, and sorry to say, Dean Mel, because ako hindi naman abogado, meron ho bang tinatawag na obstruction of justice na maipaparatang sa senator na gumawa nito? At meron din ho bang paratang na aiding and abetting pag pinayagan mo ang isang wanted, dahil wanted siya na ICC. Hindi ako nagsasabi nun, ICC nagsasabi nun. Pag pinayagan mo yung wanted na makatakas, may aiding and abetting din ho ba doon? Siyempre, aiding sa ating wika niyan, tumutulong. Abetting, kinukonsinte. Diba? So, tinutulungan at kinukonsinte. Ganito yan, ha? Sa ating lokal, meron tayong Presidential Decree 1829. Valid pa yun. Yan ang obstruction of justice natin. Ano ang nakalagay dito? Sino mang tao, knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delay the apprehension of a suspect, mananagot siya sa batas. Ang ano doon, ang kaparasuhan doon, naaabot ka ng 6 na taon sa kulungan. So dapat tignan ito. Itong angle na to, tignan ito. Kasi tignan natin. Alam ba natin na mayroong isang taong suspect doon? Alam. Alam ba natin na may warrant of arrest? Alam. Alam ba natin na hinahabol at hinahanap ng mga alagad ng batas? Alam. So kung alam na yon, di ba sa ating departamento ng gobyerno, may executive, may legislative at may judiciary. Ang legislative gumagawa ng batas at nag-i-impeach. Ang executive ang nag-execute ng mga peace and order. So sa larangan ng peace and order, domain nila iyon. Dapat nirespeto nila yon. But then again din, sasabihin nila na hindi naman siya detained dito sa amin. We are giving him the protective custody. We are not detaining him, meaning he is free to come and go as he pleases. Yun ang point of view nila. Okay. Diba? Pwede nila sabihin yung attorney eh. Ang gandang, ayoko sabihin magandang punto. Maling punto yon. Sapagkat una, ang alam naman natin na ang pagkakanlong sa isang fugitive from justice, iyon nga hindi pwede yun. Ano yun? Accessory to the crime yun. Kung sa ating revised penal code, kung tinago mo at tinulungan mo na itago yung suspected, isang uri rin yun ng obstruction of justice, number 1. Number 2, okay, protective custody. Saan nyo naman nakuha yan? Wala naman sa ating konstitusyon at sa ating batas na
ang sino mang huhulihin ay dapat may warrant of arrest maliban na lamang kung dineklara ng Senado na protective custody. Wala namang ganun eh. Basta sinabi ng batas, aarestuhin ka kung may warrant of arrest. If the law does not distinguish, we should not distinguish. Yes, Diba? yes, Diba? oo. Napaka-straightforward ng batas eh. Oo. Ayan. Pero ang problema ito, no, Dean Mel, parang ang nangyari, no, parang wag na lang magkagulo, umatras yung NBI eh. Hindi nila in-insist yung legal authority nila to serve a warrant. So meron ho bang kapabayaan or how do you call it? Negligence sa parte ng NBI in enforcing a legal warrant. Alam mo, magandang tanong yan, Tony. Nasa larangan ka na ng malfeasance. Ayun, yun yung word pala, malfeasance. Maleficent yung iniisip ko. Malfeasance yung maling ginawa. Misfeasance yung negligent. Opo. Yung non-feasance yung tamad. Yes. Walang ginagawa. Diba? So, yun nga ang punto, no? Siguro, pwedeng bigyan ng leeway. Pwedeng bigyan ng leeway para hindi lang kasi magkaroon ng gulo kasi Correct. may tension na kagabi. Opo. Pero sa larangan ng pagpapatupad ng batas, hindi mo na ninegotiate ang isang huli mong may warrant of arrest, may suspect. Yeah. Kasi trabaho iyan. Correct. Trabaho iyan ng alagad ng batas, di ba? Dapat ang sabihin, ang nasabi niya siguro, ewan ko lang, dapat sana nasabi niya, Mr. President, Senator, okay, mag-negotiate tayo. Pero ang level ng negotiation natin, kung papaano yung isusuko yan sa amin. Yeah. pero Kasi, kasi trabaho namin yan eh. Yun na nga. Baka non-peasants kami. Hindi nga nila tinupad din trabaho nila dahil sabi nila parang nagbigay sila ng puwang sa Senado na dahil pinalis din sila. Pero Who's gonna call them out dito, Dean? Alam mo kung ang tinitimbang natin ganito, sino magbibigay ng respeto sa isa't isa? Sino ang dapat bigyan mong respeto sino ang mananaig na respetong bibigyan? Sino dapat? Dapat kasi ang NBI. Sapagkat ini-explain ko, sa ating may dispersal of function sa ating gobyerno. Ang judge naghuhusga. Okay. Ang legislature gumagawa ng batas at nag-i-impeach. At ang executive, peace and order. Kaya kung alam lang natin ang ating mga trabaho at ang ating mga domain, alam dapat ng legislature, yun ang kanilang function. Yes. Kaya as between their function and our function na ngayon, wala naman tayong ginagawa. Dapat nating galanin yun. Attorney Igon, ano bang tamang term? Tumakas o lumabas lang? Siguro fugitive from justice, mas formal na sagot yan. No? Para mas masakit yung fugitive, anong term ulit? Fugitive? Fugitive from justice. Fugitive from justice. Yan ho kasi yung formal na definition na ginagamit sa korte at yan mismo naglabas na ng pronouncement ng Supreme Court na kung tinatakbo mo yung prosecution at saka yung pagkabilanggo o kaya yung kaso fugitive from justice ka. So pugante sa Tagalog. Pugante. Tama ba? Para ang pagdating sa akin ng pugante tumakas. Pero sa kanya may warrant of arrest na. So that's clearly avoiding the prosecution. So pugante nga po. Okay. Based on the definition issued by the courts and no less than the Supreme Court. Okay, ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi yan tumakas kasi wala namang warrant of arrest eh. Hindi daw kasi pinresinta sa kanya o sa kanila sa Senado. Anong take mo doon, Attorney Igon? Hindi ko naman kinakailangang ipresenta sa Senate President o sa Senado ang warrant of arrest laban sa isang tao. Hindi rin kinakailangang i-publicize yan. Kinonfirm na ko yan kaagad ng ICC at expected naman yan sapagkat matagal na nilang dineclare sila as co-perpetrators. So hindi naman ho yan pinapublicize. Ipapakita lang yan dun sa naaaresto pagka-aresto niya para nakakasiguro siya na meron talagang warrant of arrest. Ganun ho ang proseso. Hindi ho naman required na ipakita sa lahat ng kaalyado niya o kaya yung mga senador na yan. Opo, pero yun po ang paninindigan niya. Kaya po gina-justify ni Senate President Cayetano na lumabas lang. Hindi maliraw na gamitin yung salitang takas. Pati yung misis. Ang sabi ng misis o Miss Kapudin, hindi ho ba? Kinorek niya. Hindi daw ganun. Ang term daw ay lumabas lang because he is free to go. Well, kasama yan sa freedom of expression. Maaari kahit sino kung ano-anong interpretasyon sa atin lamang po.
at sinasabi lang natin kung anong sinasabi ng batas. Opo. So, attorney, sige, ibigay na natin kay SP, lumabas lang. Nag-may I go out lang. Pero asaan? Ipakita nyo sa amin. Bakit? Asaan siya ngayon? Dahil nagagalit po pag tinatanong do not ask leading questions. Yung mga ganyan ba? This is the Senate. Wala naman silang, ang tawag mo doon, attorney, body of proof of eclat, yung ganon? Well, tama ho yung punto nyo. Hindi dahil Senate President sila o Senador sila, di ba nag-issue sila kunwari ng resolution putting him under Senate protective custody. So ibig sabihin yan, hawak nyo siya, responsibilidad nyo. Ngayon na wala sa inyo, di ba dapat mag-explain kayo sa taong bayan? Oo, may pananagutan sila kasi tinanggap naman nila yung responsibilidad na yung sige, sa kustodiya namin ito. Yun ang pinangalandakan nila sa buong bansa. Pero ngayon, lumabas, tumakas, umeskapo, pugante siya equals na asaan? Asaan ngayon? Hindi na malaman kung nasaan. Hindi na malaman kasi nga, remember, may warrant of arrest. Yeah. So who should take the responsibility then? Ngayong nawala na sa mata natin, wala na po sa kustodiya ng Senado, si Senator Bato, Attorney Egon, who should take the blame or the responsibility for this? Well, the Senate should explain to the people paano siya nawala sa kanilang protective custody. Sila ho mismo nagsabi niyan. Kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. At ngayon biglang nawala. Nagkaroon ng konting drama, tukan doon na mukhang gawa-gawa lang naman pala. And then nawala na siya. Di ba, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability? That is very clear in our Constitution. We have to remind our public servants that they have this legal responsibility. So at the very least, they should explain. Kung meron kayong matinong ekspresyon, edi sabihin nyo. Pero hindi ho pwedeng sabihin, don't ask me that question. Maging sino ka man sa gobyerno, you remain accountable to the Filipino people. Apo, ngayon, marami din po ang naniniwala na hindi natin dapat i-turn over si Senator Bato ang term nila partner sa dayuhan sa foreign court. Oo. Although na-explain na yan dati ni Attorney Egon, hindi po foreign court ang ICC. Kasi hindi naman siya sovereign state magiging foreign court lang siya kung sovereign state siya. Hindi po kasali nga po tayo dyan sa organisasyon na yan dati. Na umalis lang po tayo. I-explain nyo nga po bakit hindi tama ang argumento na ito turn over natin yung kababayan natin sa isang dayuhang korte. Attorney. Tama ho kayo, yung ICC, hindi ho foreign court yan. It's an international tribunal, internationally organized and recognized tribunal. Kasama ang Republika ng Pilipinas na sumang-ayon na itayo ang korte na yan. So malinaw ho yan. Pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nung panahon ni Presidente Digong, dahil alam na nila na magko-complain yung mga biktima ng mga tens of thousands na pinagpapatay nila na hindi dumaan sa tamang proseso, nag-withdraw siya bigla sa ICC. Nakalimutan nilang basahin yung Article 127 Paragraph 2 ng ICC na nagsasabi na kung ang isang member state na nag-approve ng establishment of the ICC biglang kumalas for whatever reason, then under Article 127, Paragraph 2, malinaw din ho, yung member na state niya, sige, pwede kang kumalas, pero yung mga kaso na nasimulan ng investigahan at nagkaroon na ng jurisdiction ang ICC, bago ka kumalas, meron kang remaining obligation to recognize the jurisdiction and cooperate with the ICC. Yan ho yung tinatawag na residual obligation. Ang linaw-linaw po sa treaty na yan. Pangalawa, at mas importante pa, yung pinapalabas nila na dayuang that's a foreign court, that's a foreign law, dapat
hindi tayo masasaklaw yan. Mali ho sila because meron tayong Republic Act 9851 noong 2009 pa ho yan, na kung saan pinasa ng ating Kongreso, ng ating Republika ang batas na kinikilala din ang crimes against humanity na isang uri ng krimen. At nakalagay din ho dun sa Section 17 yan, kung sakasakali merong napaparatangan o akusado na Pilipino ng crimes against humanity at meron ng international tribunal na has taken jurisdiction at nangyayari na ang paglilitis doon, option ho ng Republika ng Pilipinas na isurrender ang Pilipinong yan dun sa tribunal na yon. So local law na rin ho natin yan. So wala hong basihan yung sinasabi nila na hindi pwedeng isuko o kaya hindi pwedeng makialam ang ICC. Kaya lang mahirap lang po siya ipaliwanag, attorney, sa masa. Kasi nga, pag nakita mo yung ICC, talaga nga namang dayuhan yung judges. Hindi ba? Pero hindi po siya dayuhang korte. It's a creation of countries. Kasali na po ng Pilipinas dati, kaya lang tumayulag tayo. Kaya lang may years na kasali tayo na pwede nilang maimbestigahan. Doon naman nagsimula. Kung wala namang extrajudicial killings at wala namang war on drugs, hindi wala tayong pinag-uusapang kaso ngayon. Correct. Doon naman nagsimula yun lahat, hindi Tama, ho ba? Ano po? So mahirap siya ipaliwanag na hindi yan foreign court. Kasi ang judges, foreigner. But it doesn't make it a foreign court kung foreigner ang justices. Tama ba, Attorney Igon? As a matter of fact, meron din hong ilang mga Pilipino na naging hukom na dyan. Ayun, si Pangalanan. Pangalangan. Siguro alam mo, mas maintindihan taong bayan, gawin kong halimbawa. Sige po. Di ba lahat tayo tuwang-tuwa na nanalo tayo sa UNCLOS Tribunal dun sa West Philippine Sea. Tinalo natin ang China dyan. Dumulog tayo dyan. Yung UNCLOS Tribunal, kagaray din ho yan nung ICC. Bakit selective ang ating sinasabi na ngayon ng Senate President at iba pang mga kakampi ni Bato de la Rosa? Nakakalungkot lang ho kasi nga they are appealing to the uninformed sentiments ng ibang kababayan natin. Kaya maganda yung ginagawa nyo na patiently we explain kung anong ibig sabihin nito para ho hindi mabudol-budol ng taong bayan. Opo. At Sige saka, mahirap talaga intindihin, partner. Umpisa pa lang, international. Yeah. So, sinasabi nila, sinasaklaw ang ating soberanya, yung mga ganyan. Actually, hindi siya issue ng soberanya. Walang kinalaman sa soberanya, attorney. Kasi may batas na nga patungkol dun. Di ba? May RA na nga patungkol dyan. Kaya nga. Batasan natin at alalahanin ho ng nating lahat. Ang nag-complain ho doon ay hindi banyaga, hindi dayuhan, kapwa Pilipino natin. Correct. Mga kapamilya ng mga napakaraming biktima ng extrajudicial killing. Ang ibig ko sabihin ng extrajudicial killing, murder. Yung bang pinagpapatay na lang sila dahil suspect sila, hindi na sila nabigyan ng katarungan at due process, hindi na sila naimbestigahan, hindi na sila nalitis, hindi na nahusgahan, pinagpapatay na lang. Yun ho yung krimen. At dahil malawakan at systemic, it is a crime against humanity. It is a crime in our country under our local laws. It is a crime all over the world. Yun ho ibig sabihin yan. At ang court ay ICC.